sa Quezon City Memorial Circle para siyempre makaisa sa Philippine Commission on Women sa kanilang Walk to End Violence Against Women. At para malaman natin mga boss no, kung ano-ano nga ba ang magaganap sa araw na to at sa loob ng 18 days kasi yun po ang araw para siyempre mag-go against tayo sa violence against women. Makakasama natin ngayon ang Executive Director ng Philippine Commission on Women. Walang iba kundi si Miss Emeline Versosa. Good morning, ma'am. Good morning, Jules. Good morning rin, Audrey and Carla. Nasa station. Yes, alright. So firstly, ma'am, napakaraming tao ngayon dito sa Quezon City Memorial Circle. So sa estimate po ba natin mga ilan po ang nakiisa ngayon? 5,000 po ang nagrehistro para sumama dito sa ating kick-off event ng ating 18-day campaign to end violence against women. Okay, so as early as 6 a.m. nag-start na po ito? 5 o'clock. As early as 5, nag-assembly na ang mga mostly government employees of Metro Manila. Okay, ma'am, nabanggit nyo na kick-off pa lang to ng 18 days. So bakit po ba 18 days muna ipag-observe natin sa pag-go against VAW? Okay, meron tayong batas na RA 10398 na nagsasabi na simula ngayon, November 25, ay National Consciousness Day to Eliminate Violence Against Women. Sa ibang bansa kasi, 16 days of activism, doon nagsimula itong kampanyang ito para magwakas sa December 10 na Human Rights Day. Kasi ang karahasan sa kababaihan ay isang paglabag sa karapatang pantao. Violence against women is a human rights violation. Pero sa Pilipinas, kinilaran natin na ang December 12 ay Anti-Trafficking Day. Okay. Kasi trafficking is also a form of violence against women. Kaya 18 days dito sa Pilipinas. Okay, so within 18 days, ma'am, ano yung mga ina-expect natin na mga activities from Philippine Commission on Women na pwedeng daluhan at suportan ng lahat ng mga boss natin? Simula ngayon, pagkatapos mo ng maikling program, kasi naglakad kami sa buong circle, no? So may maikling program, tapos magbubukas tayo ng mga booths dito. So yung mga gustong nanonood ngayon, kung gusto nyo ng legal counseling na libre, meron ho tayong mga booths, legal, mga lawyers from Public Attorney's Office, Integrated Bar of the Philippines, Women Lawyers Association, tsaka Commission of Human Rights. Meron rin tayong serbisyo galing GSIS, SSS, tsaka PhilHealth kung gusto magparehistro. At tsaka mga flyers or mga information sheets galing sa Philippine Statistical Authority. Okay. Tapos, mamayang hapon, meron forum sa legislatura para hikayatin yung mga mambabatas natin na magpasa ng mga batas para strengthen pa yung mga existing laws on violence against women. Tapos yung mga ibang mga agencies, may kani-kanilang mga activities. No? Nationwide po ito. Okay, alam ko po sa Cebu, simultaneous sa Davao, sa mga iba't ibang probinsya, meron rin silang ginaganap na mga activities, mostly forum, para palaganapin nga ang kalaman tungkol sa violence against women. So ma'am, talaga more on awareness level muna yung gusto nating palawakin ngayon. Oo. Tapos meron rin po sa December 9, meron ho tayong awarding ng ating poster making contest. Kasi nag-launch kami ng poster making contest sa mga high school students. So nakakuha kami ng mga 108 entries na shortlist yon. So magkakaroon ng judging. Sa December 9 sa SM Center Point, alas 3 ng hapon, yun na po yung awarding. Okay, so yan, napakaraming mga activities mga boss. So sana supportahan ng lahat ng mga boss natin yan. Pero syempre, within this 18-day campaign, meron tayong theme. At yung napili nyo pong theme, End Vow Now. It's our duty. So ba't po yun yung napili nyo? Pwede nyo po bang bigyan kami ng papyaw? Rights-based yung ating pinapaigting dito. The violence against women is a form of human rights violation. So bilang gobyerno, hinihikayat natin na lahat ng mga sangay ng pamahalaan ay katungkulan natin na wakasan na ito in whatever way that we can. No, syempre nandyan yung barangay officials na kailangan meron silang violence against women desk at the barangay level na sasaad yan sa Magna Carta of Women. At sinasabi ang tala po ng DILG ay mga 31,000 barangays na po ay meron VAW desks. So kung hindi nyo, yung mga nakikinig po dito, punta ko kayo sa barangay at alamin nyo kung nasaan yung VAW desk at kung sino po yung pwedeng makatulong kung meron kayong kilala o kung kayo mismo ay nakakaranas ng karahasan sa inyong mahal na buhay, mahal sa buhay. No? Tapos meron rin po tayong police. Lahat po ng police stations, meron Women and Children Protection Desk. Pwede rin pumunta sa social worker, pwede rin pumunta sa piskal kung gusto yung magsampa ng kaso. So may duty po ang pamahalaan para wakasan ito. Okay. Pati yung mga kalalakihan, hinihikayat natin. Okay, ma'am. Kasi pwedeng ma-empower yung babae
Pero andyan pa rin yung lalaki na hindi niya alam na masama pala yung ginagawa niya. So meron tayong Men Opposed to Violence Against Women na sila mismo yung magsasabi na at maghihikayat sa kanilang mga kapwa lalaki na kung alam nilang nang babastos o nang aabuso ay pagsabihan naman nila ito para mawakasan na ito. Okay, ma'am. Ma'am, eksakto po yung nasabi nyo kasi gusto ko pong tanungin na susunod. Ano-ano po ba yung uri ng vow? Kasi pwedeng hindi kasi alam ng iba na vow pala siya. So ano po ba yung mga basic na forms ng vow? Oo, siguro yung pangkaraniwan at laganap base doon sa statistics ay yung nasa RA 9262 na batas natin, Violence Against Women and Their Children. Ito yung tinawag domestic violence, away mag-asawa, kaya mag-boyfriend kasama, basta yung may intimate relations, yun yung pagbubugbugan. Kasi hindi lang pisikala, pati psychological, emotional, pati economic, kasama yon. Tapos yung rape, ang dami natin nababasa or nababalitaan. Sunod-sunod yung rape, di ba? Kahit pinapatay pa. Sexual harassment sa mga opisina, sa eskwelahan. Kuminsan yung mga teacher, di ba? Gusto mo 4 o kwarto. Di ba? May mga ganun pa rin na nangyayari. So yung mga schools na hinihikayat natin, dapat meron silang Committee on Decorum and Investigation. No? Tapos yung common na hindi natin alam, yung street harassment, na wala pa tayong batas. Kunyari, naglalakad yung babae, tapos meron papasweet, susut-sut. Okay. Sabi, oy, beautiful, ganyan. Violence against Violence women. against, lalo na pag talagang, kasi magiging uncomfortable yung babae. Yes, yes. Di ba? Hindi yun flattery. Di ba? Pangbabastos yun sa aming mga kababaihan. So, Okay. kailangan mawakas din yun. Tapos, syempre, yung trafficking. Alright, so to date, ma'am, meron na po ba tayong datos kung kamusta na po ba? Dumarami po ba yung data natin ng mga victims ng vow? Unfortunately, base dun sa National Demographic and Health Survey noong 2013 at ikumpara dun sa kinalap nila noong 2008, 1 out of 5 pa rin ang nagre-report na babae na physically abused. Bumaba naman sa sexual abuse, 9% to 6% ang sexual abuse. Pero nakalap rin nila na 30% lang sa kanila ang humihingi ng tulong. So napakababa po. Tapos yung iko-compare natin sa reported cases to the police, 23,000 lang. Pero kung extrapolate mo yung 1 out of 5 million daw yun. 5 million. Oo. Okay. Nananahimik pa hanggang ngayon. Yun nga po yung thing, ma'am, no? Kahit na may mga batas po tayo, minsan po, takot pa rin po yung mga babae na magsumbong. Okay, ma'am. So, ano po ba kung susuriin po natin yung mga batas? Kasi syempre, yun po yung, kumbaga, sandata ng mga kababaihan natin, no? Ano po ba yung assessment nyo sa mga laws natin? Sapat po ba itong mga ito or nai-implement ba siya na maayos? Oo, sapat po yung sinasaad ng batas. In fact, model pa nga yung mga batas natin. Talaga ba? Oo, sa ibang mundo, no? 9262, trafficking, very strong sila. So, ang kulang po yung talagang implementation. Oo, so kaya hinihikayat natin yung mga may katungkulan, kaya it's our duty, patuparin natin itong batas na ito. At sa mga kababaihan, angkinin nila itong mga batas na ito dahil andyan yung mga batas para protektahan sila. Okay, ma'am. So as we end our interview, ano-ano po ba yung mga organisasyon or mga ahensya na nakikiisa sa Philippine Commission on Women on this advocacy? Nako, napakarami. Siyempre dito, yung host dito, Quezon City Government, pasalamat tayo dyan, MMDA, tapos yung mga media, mga PCOO, kasama po natin dyan. Tapos lahat ho nung nakilahok dito, halos lahat ho ng ahensya ay may representatives. Alright, so sana mga boss, no, makiisa tayo lahat sa activities dito ng Philippine Commission on Women. Maraming salamat po. Nakasama natin ang Executive Director ng Philippine Commission on Women. Walang iba kundi si Miss Emeline Versosa. Thank you so much, ma'am. Okay, ngayon babalik tayo kay Audrey and Carla. Yan, narinig natin, no? Even yung basic na pagsutsot sa kalsada ay isang uri pala ng violence against women. Maraming salamat po at marami kami natutunan. Back to you, Audrey and Carla. Maraming salamat. Jules, live dyan sa may Quezon City Memorial Circle. At tama nga sila, no? Alam mo, ang nakikita akong problema dito, ang dami na kasing batas para sa kababaihan, pero siguro yung information dissemination. Yes, siguro that's dapat alam, maski sa mga malalayong probinsya, nalalaman ng mga kababaihan kung ano pala yung karapatan nila. Yes, Kasi totoo yan. kapag alam mo yung karapatan mo, kaya mong proteksyonan ang sarili mo.
Oo, tama. Tama yan, Audrey. Kaya naman napakaganda narinig nga natin mismong pagsitsit sa kalye, no? Sa mga kababaihan. Kayo po ay may nilalabag na batas o women's rights. Siyempre, kami mga kababaihan kami, again, dapat po nire-respeto, minamahal, inaaruga, inaalagaan ng mga kababaihan, Audrey. Parang dinidiin mo, Carla. Hindi, sinasabi ko lang. Okay. Alam mo yung mga sumisisit na ganyan, Carla? Kasi Yes. dami ko minsan nasasalubong kabataan ko sa mga kasada. Yan ang mga grupo ng lalaking sumisitsit. Yes, Alam mo, nakakabastos talaga. Matapang lang yan pag marami sila. Talaga. Subukan mo mag-isa kung may sisitsit sa'yo o kaya mag-ahay sa'yo. Ako, sinusungitan ko talaga eh. Alam mo naman, napakasungit ko. Pag ako ginaganyan, sinasabi ko na, syempre nakakabastos, babae ako, susutatan mo ako. I think, hindi naman tama yun. Yung iba proud dyan. Ay, naku, ako hindi ako proud dyan.